فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, bago ang lahat sa ating pagbubukas, tayo ay dumakila sa pagsambit ng ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan. Tunay po na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tulad na binanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad na ang pinakamainam na salaysay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo po ay magbatian ng pagbati nagmula pa sa kalangitan, ang pagbati ng mga tao makakapasok sa paraiso, yung pagsasabi ng salam, kaya kayo ay binabati namin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang kapayapaan ay sumainyo at awa ni Allah at kanyang biyaya. Tulad po ng ating naipangako na ating tatalakayin, papasukin ang pag-aaral ng Usul at Talata. Ito ay gagawin natin bilang silsila, pagtalakay, kung paano ito tinalakay sa atin ng ating butihing Sheikh Ghafarallahu wa ahsana ilayhi. Ito ay gagawin natin bilang serye. Ang ating paksa ay ang Usul at Talata o yung sabi natin yung tatlong pamantayan. O yung iba, binabanggit ito bilang tatlong katanungan. Ang serye po ng kapaliwanagan ng Usul at Talata ay tinalakay sa atin na magiging na guro, isang maalam na scholar ng Islam, isang dalubhasa, walang iba kundi si Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, o pangalagaan nawa siya ni Allah, biyayaan siya patungkol dito. Maaaring tanungin natin, sino nga ba ang may akda ng Usul at Talata? Ang may akda po ng Usul at Talata ay walang iba kundi ang ating magiting na manunulat at butihing Sheikh na siya ay tinawag bilang Sheikhul Islam, Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. No? Si Sheikh Abdul Wahhab po ay anak ni Abdul Wahhab na anak ni Sulaiman, na anak ni Ali, na anak ni Mushrib al-Ma'ad al-Wahibi. Pinanganak po siya sa Uyayna, sa gitnang bahagi ng lupain ng Arabia ng taon bilang 1115 sa kalendaryo ng Hijra. No? Kaya sabi natin yung mga tao na natuto sa Saudi Arabia at nakapag-aral o naupo sa pag-aaral ng pinaksa ang mga sinulat na aklat ni Sheikh Abdul Wahhab ay kadalasan sila ay binabalsagan ng mga Wahibi, no? Subhanallah. Sabi natin si Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, o kaawaan nawa siya ni Allah, ay nag-aral at natuto mismo sa kanyang sariling ama sa kanilang lugar. Na kung saan sabi natin ayon sa mga mupassirun na ang kanyang ama ay kilalang tagapagpalaganap din ng kaalaman sa kanilang lugar. Sabi natin, inalagaan at pinalaki siya ng kanyang ama at ginubayan sa kanyang paglaki. Dahil sa kanyang talino, sabi natin, rahimahullah, ay namemorya ni Sheikh Abdul Wahhab ang Quran sa edad na 10 taon. No? Sa pag-edad mo ng 10 taon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay namemorya niya na ang Quran, ang buong Quran, rahimahullah. At sa panahon ng kanyang kabataan, sinabi natin ay nabasa na niya ang aklatang tafsir. Ay basta ibang ulat sa edad ng kanyang 14 o 15 taon ay nabasa niya na ang mga tafsir, no? Ang mga ahadith, yung mga paksa patungkol sa fiqhiyya, no? Mula pa noon, sabi natin ay nakita na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ng interes sa pagbabasa at pag-aaral ng mga aklat na tulad na isinulat ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah at ang masugid na mag-aaral nito niya si Sheikh Allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, no? Lahat ng mga aklat ng naisulat ng dalawang Sheikh na to ay sinabi natin ay nabasa na ni Sheikh Abdul Wahhab, subhanallah, no? Sabi natin, ang ating Sheikh, awan naman siya ni Allah, ay nilaan ang kanyang oras sa buhay at dawa at jihad, no? Kaya sabihin natin, kung ikukumpara natin yung ating mga talambuhay sa mga salaf, ay napakalayo natin, no? Dahil marami tayong mga oras at panahon, gabi at araw na sinasayang. Pero sabi natin, Sheikh Abdul Wahhab, isa sa mga salaf, o salaf at salih na ating matututunan, ng mga matuwid na tao at religyoso na buhay ng unang panahon, na ginugol nila yung kanilang buhay sa pagkakatuto sa larangan ng Islam. At ganun din, binuhos nila yung oras sa pagpapalaganap nito, subhanallah. At
At sabi natin, siya ay pinadala ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa katauhan ng kanyang isang mag-aaral na si Prinsipe Muhammad bin Saud. Isa sa mga anak ng unang hari noon. No? Nasabi natin, siya ay anak ni Haring Abdulaziz na noon ay namumuno sa bayan ng Dar'iyah. Subhanallah. Sabi natin, si Sheikh Rahimahullah ay yumao o namatay. Tawa naman siya ni Allah noong huling bahagi ng taon ng 1206 ng Hijrah. No? Sa gulang na 91 years old. Siya po ay naibaon sa libingan ng lumang bahagi ng lumang bayan. Okay? Rahimahullahu wa ta'ala. Siya po ang nagsulat ng aklat ng Usul at Talata. Sabi natin maraming aklat na isinulat si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab o Sheikh Allama o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sa kanya rin po yung aklat na walang sawang pinag-aaralan sa mga masajid at paaralan at maging sa Islamic Center yung tinatawag natin na Kitab al-Tawhid. Kanya rin po yung aklat na isinulat bilang Qawaidul Arba'a, yung Kasyaf Syubuhat, no? Mashallah. Isa sa mga sabi natin malabundok na kaalaman, na impormasyon, no? Na dapat nating umpisahan pag-aralan, tulad na rin na ipinayo sa atin ng ating butihing Sheikh na si Sheikh Saleh Al-Fawzan. So sabi natin, sino ba si Sheikh Saleh Al-Fawzan? Al-Fawzan, hafidahullah wa kafara alayhi wa asana ilayhi, no? Naway patawarin siya ni Allah at gawin siyang masusay. Sabi natin, si Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, pangalagaan naman siya ni Allah, ay pinanganak noong taong 1933, no? 1933. Isa siyang scholar ng Islam. Siya po ay membro o kasapi ng komite ng malalaking eskola. Siya po ay membro ng Kibar al-Ulama wal-Adu, no? Yung mga mahihigpit at malalaking eskola sa kaharian ng Saudi Arabia. Siya po ay tanyag at kilala, no? Sa katawagan Saleh bin Fawzan bin Abdullah Saleh ibn Al-Fawzan Al-Fawzan. Sabi natin siya po ay parati ang makikita natin na umiikot sa mga malalaking masajid. Kadalasan ay sa telebisyon, siya ay nagbibigay ng mga kasagutan sa mga katanungan pang-Islamiko. No? Pangalagaan naman siya ni Allah. Sabi natin, ang edukasyon ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, sabi natin, Sheikh Saleh Al-Fawzan ay una pong nag-aral sa eskwelahan ng Al-Qamariyah. Nang ito ay magbukas noong taong 1948. No? Tinanong natin yung ating butihing Sheikh patungkol dito. Sabi niya, itong eskwelahan na ito ay hindi na natin makita pa sa mapa. Siguro dahil sa katagalan na. No? At noong taong 1950 naman, ay nakumpleto niya ang kanyang pag-aaral sa paaralang Faisaliya sa bayan ng Buraida. No, sa lugar daw ng mga mutawa, no? Sa Buraida. At dito rin sabi natin, makikita natin yung lugar na Qasim na pinanggagalingan ng mga tamar o dates dito sa Saudi Arabia. At pagkatapos ay nahalal po siya bilang guro ng parehong eskwelahan. Nung makatapos siya doon, siya ay nahalal bilang principal. Naging mag-aaral din po sa ating sheikh, no? Sa paaralang Imam Muhammad bin Saud o Islamic University sa bayan ng Riyadh. No, marami na tayong mga kapatid na nakapag-aral dito, no? Mashallah. Naway pangalagaan sila ni Allah. At siya ay nagtapos sa kursong Sharia o pambabatas ng Islam noong 1960. At pagkatapos ay kumuha ng master degree at doctorate sa larangan ng fiqh. Actually, isa po si Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, na binanggit ni Sheikh Saleh Al-Uthaymeen, rahimahullah, nung siya ay nabubuhay pa, bago siya yumao, sabi niya, kung tayo ay merong paksa o masail o issue o tanong patungkol sa akida, tayo ay magmuraja o bumalik dito kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Ibig sabihin, ang kanyang ilm ay mapagkakatiwalaan, mashallah. No, sa kanya pong pinaksa, bilang una natin din papaksain yung syar o yung pagpapaliwanag, sabi natin, no, tinalakay natin kung ano yung kahulugan ng syar, no? Sabi natin, ang syar po sa kahulugan ng Arabe o sa lingwahe ng mga Arabo ayon sa Yemen, na ang syar yung para kang naghihimay ng karni ng baka o sabihin natin, o karni ng tupa, no? Bago ito ipakain doon sa bata. Ibig sabihin, ito yung paghihimay para gawing madali. Kaya ang syar po ay, ang pakahulugan nito ay bilang pagpapadali sa atin ng mga bagay na ating naistalakayin. Kaya ito ay tinawag na syar, usul at talata, o pagpapaliwanag ng aklat ng usul at talata. No? Na tinalakay sa atin ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Sabi natin, ang may akda ayon kay Sheikh ay nagsimula sa pagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim. Sa kanyang aklat, nagsimula siya, no? Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagay. Ito yung mukaddama ng syar. No? Paniwalang kapaliwanagan. No? Sinabi ng ating guro, hafidhahullah, naway patawarin siya ni Allah at gawin siyang masusay. Sa pagsasimula na may akda ng aklat ay pinuri niya at siya ay nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sangkalikaan. Ang pagpapala at kapayapaan nawa ay mapa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kapanalig na sama-sama. At pagkatapos, nilinaw sa atin ang liham ayon sa ating butihing Sheikh
ang 5 mensahe patungkol sa usul at talata. Linilinaw sa atin, no, ang 5 mensahe patungkol sa usul at talata. Ayon pa sa ating butihensya, ito ay liham o mensaheng dakila na maiksi na sinuportahan ng katibayan mula sa aklat ni Allah, ibig sabihin mula sa ayon ng Quran, o mga ayat ng Quran, at mula sa mga ahadith o bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, at ang liham o mensaheng ito, o itong usul at talata, ito ay mula sa mga dakilang pamantayan ng Islam, at ito ay ang tiyak na paniniwala o akida. Sabi natin, yung pag-aaral ng usul at talata, ayon kay Sheikh Salih Al-Fawzan, ito ay mistulang pagbungad o pambungad na pag-aaral natin sa paksa ng akida, yung tiyak na pinamaniwalaan natin sa Islam, no? Sa pag-aaral natin sa ating paaralan, natutunan natin na ang tiyak natin pinapaniwalaan, ito ay may 6 na haligi, no? Ito yung paniniwala kay Allah, paniniwala sa anghel, paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa propeta, paniniwala sa huling araw, at paniniwala sa qadar, mabuti man o masama, sabi wa syar khairi wa syarrihi. Sabi natin, ayon pa sa ating butihensya, ang mga scholar ng Islam noon pa man, magpasa hanggang ngayon, ay nagpahalaga sa maiksing liham na ito ni Sheikh Abdul Wahab. At sila ay sumulat ng mga paliwanag. No? Sabi natin, napakarami ng syar ng aklat na ito, subhanallah. Mula sa mga binabahagi nila, ay tinuturo din nila ito sa kanilang mga estudyante bilang pagpasa ng kaalaman. Di ba, natutunan natin doon sa paksa ng kaalaman, no? Ayon kay Umar ibn Khattab, na yung kaalaman ito yung mistulang parang lampara na ipinapasa sa iba. At ito ang ginagawa ng mga salaf, ng mga naunang religyoso at mabuting tao, matatalinong tao ng unang panahon, na sila ay nagpaliwanag din patungkol sa usul at talata, at ito ay binabahagi din nila sa kanilang mag-aaral, mashallah. Na siya rin naman nating, alhamdulillah, ay natutunan din natin sa ating guru at pinapasa din natin sa ating mga kapatid. Sa ngayon, nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi natin, sa pagsisimula, sa maiksing liham na ito, nakita natin ang saligan o pandasyon ng isang umaangkat o nagsasaliksik ng kaalaman, na kung saan siya, o sabi ay sa ating butihensya, na tayo ay dapat matuto dito ng paunti-unti. Kaya ito yung ating gagawin bilang payo niya, no? Pag-aralan natin ito unti-unti. Sabi, kumuha mula tayo dito sa panimulang kaalaman at ang pamantayan, at pagkatapos, saka pa lamang tayo tatalong doon sa mataas na baitan. Kaya ayaw nga kay Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, na pakiinam na pag-aralan muna natin yung tinatawag natin na Qawaidul Arba'a, no? Qawaidul Arba'a. Pagkatapos saka tayo tatalong dito sa usul at talata. Pagkatapos nito, inshallah, kung pahintulutan ni Allah, ay saka pa lamang tayo tatalong doon sa aralin ng Kitabul Tauhid, no? At sabi natin, ayon pa sa ating butihensya, na ang pagkatuto sa maiksing liham na ito ay daan o patungo bago tayo tumungo sa mahabang aralin. Yung hindi yung pupunta agad tayo sa malalawak na usapin, no? Kasi ganoon ang mga tao, no? Pupunta agad sa mga scholastic na pag-aaral na hindi pa tayo pumupunta doon sa basic, no? Kaya ayon kay Sheikh Salih Al-Fawzan, ito yung pinaka-entrada, ito yung unang tarangkahan ng pag-aaral patungkol sa akida, no? Dito tayo magsimula bago tayo pumasok sa mahabang pag-aaral. Dahil ayon sa kanya, hindi maaaring matutunan ang mahabang aralin maliban naman na pag-aralan natin yung maiksi o yung mga maiksing muallifat o yung mga sinulat ng may akda. At pagkatapos, saka tayo magsisigaw, magpursige, saka tayo matuto dito ng paunti-unti bago pa tayo tumalon sa mahahabang paksa. At ayon pa sa ating butihensya, bilang nilatag niya nakatibayan patungkol dito sa kanyang sinabi, waqalu bil ma'na wa qawli Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'limun, no? At sinabi ng ating butihensya, bilang nilatag niya nakatibayan, ngunit kayo ay bumilang sa mga maaalam sa anuman na inyong mga natutunan mula sa aklat at sa anumang inyong pinag-aralan. Kaya ayon sa kanya, na tayo ay magsisimula doon sa mumunting, maliliit na aklat na sinulat ng may akda bago tayo tumalon doon sa mahabang usapin, no? At sinabi pa ng ating butihensya na yung Ar-Rabbaniyun, no? Sabi natin yung binanggit doon na sila'y nagsimula sa kanilang mga sarili sa pagkuha ng kaalaman mula sa maliliit. Sabi natin yung mga salaf, yung mga nauna sa atin, yung mga nauna pang mga butihing scholar, sila man din ay nag-umpisa rin sa maliliit na aralin bago pa sila tumalon sa malalaking usapin. At ito ay normal, ayon sa ating butihing Sheikh Salih Al-Fawzan. Hindi maaaring tatalon tayo sa mga scholastic na usapan na hindi pa natin naumpisahan yung mga basic na aralin. Ito ay mustahil. Napaka-imposible. Dahil kailangan puntahan natin yung pundasyon, yung pamantayan, bago pa lamang tayo tutungo sa mga malaking usapin. Dahil ayon pa sa ating butihing Sheikh, yung iba sa atin nagsisikap na matuto sa kaalaman mula sa matataas na uri. At ito po ang palasak, no?
Sabihin natin sa mga networking tulad sa FB, no? May mga tao na nagkukomento, nagbibigay ng kanilang mga rayo, pananaw na hindi man lang muna nagsimula sa mga maliit na aralin o mga basic na aralin. Na subhanallah sila ay nagbibitaw ng mga salita na wala naman silang kabatiran ng kaalaman patungkol dito by Advila. Pag-ingatan natin dahil tayo tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pananalita. Natuloy na tayo ay mayroong mga kasamang kiraman katibin na inuulat yung ating bawat mga sinasabi para tayo panagutin dito, no? Sabi natin ito ang pamantayan dapat ayon kay Sheikh Saleh Al-Fawzan na tayo tumalakay sa aklat na maliit bago tayo tutungo o aakyat sa mga malalawak o matatayag na usapin insyaallah wa ta'ala, no? Dahil sabi pa ng ating butihing Sheikh, ganito ang kaparaanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kung paano niya itinuro sa mga sahaba radhiyallahu anhum yung aya na binanggit na yas'alunaka 'anil ahillah, no? Na kung saan itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba yung share ng aya na ito. Kung tanungin kanila o Muhammad patungkol sa bagong buwan. So sabi nga natin, ano ba naman ang kinalaman ng bagong buwan sa atin? Sabi natin, napakarami. So sabi natin, sa pagpasok ng bagong buwan ng Ramadan, dito nagsisimula yung ating pag-aayuno. Pagpasok muli ng bagong buwan ng Hajj, dito natin bibilangin kung tayo ay papasok sa manasik ng Hajj, o etc. wa fi akhirih. Kaya ito ang bagong buwan na tinutukoy sa ayan nito na piniliwanag ni Propeta Muhammad sa kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum. Sabi natin dito, tinanong ang patungkol sa buwan sa ayan na ito. Bakit dito nagsimula? Ayon kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, no? Sa maliit, no? Nakita natin yung buwan maliit tapos bago siya lalaki, no? Subhanallah, no? Yung buwan nakita natin yung bagong buwan maliit lang siya, para siyang gutlit, para siyang guhit. Pagkatapos lumalaki ito hanggang makumpleto, mabuo, pagkatapos mabuo ay muli itong liliit. No? Isa hanggang siya ay maging bagong buwan. At ang patungkol sa tanong na bagong buwan mula sa kaliitan nito patungo sa pagiging malaki. Dito sabi natin mayroong kapakinabangan na ating makukuha. Ang kapakinabangan nito na tayo magtanong. Kaya ang mga sahaba radhiyallahu anhum nang pinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang tanong sila, no? Tinanong nila ang propeta ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, bakit tinatanong ng mga sahaba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi na, walang ibang mas nakakaalam ng Quran kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ang paraan ng tafsir, di ba? Kung tayo mag-aaral ng tafsir, sabihin natin pinakamainam ng tafsir ang Quran bil Quran, no? Kung hindi, sabi natin ang Quran bis sunnah. Kaya mga sahaba nagtatanong sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakit? Dahil ito naman talaga, kanino ba inireveal ang Quran kundi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya kanino sila magmumuradya, babalik patungkol dito? Walang iba kundi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang mga tao ngayon nakakalungkot, no? Sila mismo sa sarili nilang hawa, sa sarili nilang pangunawa, dito nila tinatafsir yung Quran. Ito ay isang babala. Pag-ingatan natin ito kapatid, dahil ang ating binabanggit ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang pinakamainam na pagpapaliwanag nito kundi yung aya sa aya din, o kaya mula sa aya patungo sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, nang banggitin ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, binasa rin yung kasunod na aya na kung saan andun yung kapaliwanagan. No, ila as'aluna ka, sabi kung tanungin kanina patungkol sa ahilla, sa bagong buwan. Ano ang sagot? Sabi, kul hiyal mawaqita linnas. Na kung saan ito ay hangganan ng mga tao. Subhanallah, no? Kaya sabi natin, ano ba yung patungkol sa hangganan ito? Halimbawa, nakita na yung bagong buwan, alam natin ito ay hangganan na, bukas ayuno na. Subhanallah, no? Kaya ito ay isa sa mga bagay na tinuturo sa atin bilang susog na katibayan ng ating butihing Sheikh Hafidahullah patungkol sa bagay na aral na itinuro sa atin patungkol sa buwan. Kasi naman itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapanalig, no? Na kung saan sabi natin dito ay tinutulungan tayo patungo sa kapakinabangan ng bagong buwan. Na kung saan dito kailangan tayo magtanong, no? Magtanong tayo doon sa mas nakakaalam. Hindi din basta tayo ay gagawa ng sarili nating pangunawa o paliwanag na ito ay napaka-delikado para sa atin dahil tayo pananagutin ni Allah Tabaraka wa Ta'ala patungkol dito. Sabi natin, ayon pa sa ating butihing Sheikh, na ito yung pintuan, na ito yung daanan ng kaalaman, na hindi basta kaalaman, bagkus ito ay nakakalitong tanong. Kaya kailangan natin na mas maalam patungkol dito. Kaya utos sa atin, paasalu ahli dikri in kuntum la ta'lamun. No? Magtanong tayo sa masang kalam kung hindi ito natin nalalaman. Na ito ay mga bagay na mismo ang mga sahaba radhiyallahu anhum ay ginawa ang mga ito. Tinatanong nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya doon sa pag-aaral natin ng Arbaun na Hadith an-Nawawi, di ba, patungkol doon sa Hadith al-Jibril. No? Nakita natin si Jibril, tinanong siya patungkol sa ma huwa al-Islam, ma huwa al-Ihsan. No? Nakita natin, no? Yung paraan ng
isang talibul ilm o kumukuha ng angkat o umaangkat ng kaalaman. Ito ang paraan ay ang pagtatanong. Kaya inshallah, dito natin muna tatapusin ang pambungad na pagtalakay natin at inshallah, sa susunod na ating talakayan ay papasukin natin ang pangalawang bahagi nito. Nawa ay tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsisikap at ang layunin natin ay ito ay gawin natin tuloy-tuloy inshallah. Hangarin natin ito at nidirect. Kung hindi man at tayo lagutanan ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay gantipalaan na lang ang ating mga mabubuting intensyon. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Enjoy and share. Subscribe and more video.